ng banal na puso ni Jesus. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na araw ng pagsiyam para sa dakilang kapistahan ni Maria, ang Birhen ng banal na puso ni Jesus, na may temang biyayang ipinagkaloob ng Diyos, linangin at palaguin. Si Maria ay puspos at puno ng biyayang pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Siya'y nananatiling puno ng grasya hanggang sa siya'y inakyat sa langit, kaluluwa at katawan. Nawa sa misang ito, ating idalangin na patuloy tayong biyayaan ng mga talento at kakayahan upang ating pagyamanin, linangin at palaguin ang mga biyayang ito na ipinagkaloob sa atin ng Diyos Ama. Ang tagapagdiwang ng banal na misa ay si Reverendo Padre Sammy Patriarca MSC. Magsipayo po tayo lahat. Ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo rin. Mga kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang. Muli tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon upang tayo ay magpuri at magpasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Tayo ngayon ay nasa ika-4 na gabi ng ating pagnonovena
upang ipaghanda natin ang ating mga sarili-sarili nang maging makahulugan ang pagdiriwang natin ng kapistahan sa pagpaparangal sa ating mahal na patrona, ang Berhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Magpasalamat tayo sa mahal na Berheng Maria na siyang palaging tagapamagitan ng ating mga panalangin tungo sa ating Diyos. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga tao kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming gumugunita sa mahal na Bereng Maria, ay humiling na iyong pagbigyan, pakundangan sa kaniyang pagdalangin, upang kami pagindapating tumanggap mula sa abot-abot na kaloob mo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang paalalahanan pa kayo tungkol sa pag-ibig na dapat iukol sa mga kapatid sa pananampalataya. Yamang itinuro na sa inyo ng Diyos kung paano kayo mag-iibigan. At ito nga ang ginagawa ninyo sa mga kapatid sa Macedonia. Gayunman, ipinakikiusap pa rin namin sa inyo, mga kapatid, na pag-ibayuhin ninyo ang inyong pag-ibig. Pagsikapan ninyong mamuhay ng tahimik. Ang inyong harapin ay ang sarili ninyong gawain. Magpagal kayo para sa inyong ikabubuhay, tulad ng sinabi namin sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa
tatag, ngayon umaawit, buong daigdig sa iyong tagumpay. At paghango sa amin, iyong bayan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kaniyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kaniyang ari-arian. Binigyan niya sila ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya ay umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso
at ipinangalakal iyon at nagtubo siya na 5,000 piso. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kaniyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, ito po ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 piso na tinubo ko. Sinabi ng kaniyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kaniyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magngangalit ang kaniyang ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Parang malungkot kayo. Sa gabing ito, mulit-muli, tayo ay nagkakasama at nagkakatipon-tipon upang ipagpatuloy natin ang ating mga paghahanda upang maging makahulugan ang ating pagdiriwang ng kapestahan ng ating mahal na patrona, ang Berhen ng Kabanal-Banalang Puso ni Jesus. Tandaan po natin ang pagnonovena o ang pagsisiyam ay bahagi ng ating paghahanda upang maging makahulugan ng ating pagdiriwang sa pagpaparangal natin sa ating mahal na patron, ang Our Lady of the Sacred Heart. At sa loob na ng ilang araw ng ating novena, ay pinagsikapan natin na pagnilayan ang mga iba't ibang uri ng
katangian ng ating mahal na Birhen. Na sana ang makatangiang ito ay ating itanim sa ating mga isipan, sa ating mga puso, at pagsumikapan na isabuhay ang mga ito upang magiging makahulugan ng ating pagdiriwang ng ating kapistahan. At dahil ang pagsasyam ay bahagi ng paghahanda, kaya ang aking tanong ay, kamusta naman ang inyong paghahanda? Talaga bang inihanda natin ang ating mga sarili upang maging meaningful ang pag-celebrate natin ng ating fiesta? Dahil ang pag-celebrate ng fiesta ay walang kabuluhan kung hindi natin inihanda ang ating mga puso at ang ating mga sarili. At sa loob ng ilang araw, tayo ay ginabayan ng ating makaparian upang maging makahulugan ang ating paghahanda. Natandaan pa ninyo ang unang araw, ang pinakamaigting na salita na sinabi sa atin? Ano nga iyon? Ay, nako. Diba, sabi sa atin ni Father Lloyd, magpakatotoo ka, sister and brother. Maging makatotohanan tayo sa pagsasabuhay ng dalisay na pananampalataya. Kagaya ng pagsasabuhay ng ating mahal na ina. Sa ikalawang araw, ano naman ang sinabi sa atin? Magkaroon ng contingency. Tandaan nyo yung mga salitang iyon. Kasi yun yung gagabay sa ating preparation sa pagdiriwang natin ng ating fiesta. At ang pagkakaroon ng contingency ay bahagi ng ating pagtanod at paghahanda. Kailangan palaging may palugit. Kailangan palaging mayroong preparation. Kailangan mayroong contingency para kahit anong mangyari ay mayroon tayong paghahanda at pagtatanod. Lalong-lalo na sa pagdating ng ating tagapagligtas. Lalong-lalo na sa pagdating ng oras ng kamatayan. Diba? Hindi natin alam kung kailan tayo tawagin ng Diyos. Kaya kailangan palaging nakahanda. Kahapon, ano ang sabi ni Father Gabi? Limang mangmang at limang matalino na dalaga na naghihintay ng ikakasal. Ano ang sabi niya? Mahirap tumulong kapag ikaw ay wala rin. Pero ang paanyaya sa atin na kailangan ay palagi tayong nakahanda upang tumulong. Lalong-lalo na sa mahigit na nangangailangan. Sa araw na ito, ang ating mapagbasa, lalong-lalo ng ating ebanghelyo, ay nagpaalaala sa atin na tayong lahat ay mga katiwala ng Diyos. Katiwala. Hindi po tayo ang may-ari. Tayo ay katiwala ng Diyos na pinagkatiwalaan, inihabilin sa atin ang maraming mga biyaya at mga kayamanan. Ibig sabihin, hindi tayo ang may-ari. Ipinagkatiwala lamang sa atin dahil ang Diyos ay nagtitiwala sa bawat isa sa atin. Pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na mga biyaya upang ang mga ito
ay dapat nating pagyamanin, dapat nating linangin at palaguin. Kaya sa araw na ito, ang ating tema ay biyayang kaloob ng Diyos ay linangin at palaguin bilang makatiwala ng ating Panginoon. Isa sa makatiwala ng ating Diyos ay walang iba kundi ang ating mahal na ina, ang Our Lady of the Sacred Heart. Ipinagkatiwala sa Kanya ng Diyos ang magiging ina ng ating tagapagligtas na si Jesus. At ang biyayang ito na ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos ay talagang Kaniyang binigyang halaga sa Kanyang buhay. Pinagyaman ng mahal na Birhen Maria. At ito ay Kaniyang nilinang at pinagyaman sa Kaniyang sarili, pinalago sa Kaniyang sarili ang pagiging ina ng ating tagapagligtas. Simula nung ibinalita sa Kanya ng Anghel Gabriel na siya'y magiging ina ng ating tagapagligtas, hanggang sa muling pagkabuhay ni Jesus, ay lininang, pinalago at pinagyaman ng mahal na Birhen ang biyayang ito na ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos na siya'y magiging ina ng ating tagapagligtas. Mga minamahal na kapatid, alalahanin din po natin na tayong lahat ay biniyayaan ng Diyos. Pinagkatiwalaan niya ng mga maraming biyaya. Lahat tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng biyaya. Walang ni isa sa atin ang hindi nakatanggap ng biyaya mula sa Panginoon. Anumang uri o antas ng buhay ang meron tayo, lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos. Lahat tayo ay binigyan ng Diyos ng mga biyaya sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At ang katanungan ay, ano ang ginawa natin sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Halimbawa, ang buhay ay biyaya sa atin ng Diyos. Ano ang ginawa natin sa biyaya ng buhay na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Kayong mga magulang, ang inyong mga anak ay biyaya ng Diyos, ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo. Ano ang ginawa ninyo sa inyong mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo? Ang mga kayamanan, ang mga material na bagay, bunga ng ating mga pagsusumikap, ay biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ano ang ginawa natin sa mga material na mga biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon? Tayo ay pinaalalahanan na hindi tayo ang may-ari ng mga ito. Ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Hindi din ibinigay ito ng Diyos sa atin upang ibaon natin ito sa lupa at itago natin ito sa kabinet. Bagkus ang mga ito ay ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang ating pagyamanin, upang ating palaguin, upang ating linangin. Bakit kailangan nating palaguin? Bakit kailangan nating pagyamanin? Bakit kailangan nating linangin ang mga biyayang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Upang ang mga ito ay maibahagi natin sa ating kapwa, sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nang sa ganon, tayo ay mapapaalalahanan, we are gifted so that we'll become a gift to others. We are blessed so that we will be a blessing
for the other people. Tayo ay biniyayaan ng Diyos upang maging biyaya sa iba. Tayo ay binigyan ng Diyos upang tayo ay makapagbahagi at makapagbigay din sa iba. Bakit binigyan ka ng Diyos ng kayamanan? Hindi lang para itago mo yan sa bangko. Kundi, kapag binigyan ka ng Diyos ng kayamanan, ang makayamanan ito ay gamitin mo sa paggawa ng kabutihan para sa iyong kapwa. Bakit binigyan ka ng iyong anak upang ang mga anak na ito ay ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig at pagmamahal? Dahil lahat tayo ay biniyayaan ng Diyos upang tayo ay maging biyaya sa iba. Tayo ay binigyan ng Diyos upang tayo ay makapagbigay at makapagbahagi din sa iba. Kaya dapat nating tandaan, katulad ng ating mahal na ina, tayo ay biniyayaan ng kaloob ng Diyos. At sana makaloob ng Diyos na ibinigay sa atin ay ating linangin at palaguin at pagyamanin. Nang sa ganon, ang bawat isa sa atin ay maging biyaya, makapagbigay sa ating kapwa, lalo-lalo na sa mahigit na nangangailangan. We are gifted so that we'll be a gift to others. We are blessed so that we will be a blessing. At mangyayari lamang ito kapag ang kaloob ng Diyos na ibinigay sa atin ay ating linangin at palaguin sa ating buhay. Amen. Magsitayo po tayo. Mga kapatid, sa ating pagharap sa luklukan ng paghahatol ng Diyos, isusulit natin ang wastong paggamit o pagwawaldas ng mga biyayang ipinagkatiwala sa atin. Kaisa ng Berhen, ng banal na puso ni Jesus, tayo'y manalangin. Ama, sa pamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Nawa ang mga Kristiyano ay matutong gamitin ang kanilang mga kakayahan sa paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, naway igalang nila ang plano ng Diyos sa pamamagitan ng pagtatanggol at pagtataguyod sa kahalagaan ng sanglilikha. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa ating lahat, nawa sa tulong ng panalangin ni Maria, ay patuloy nating linganin at palaguin ang biyaya ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Para sa mga pamilyang lubos tumatangkilik sa ating munting pamayanan, ang Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, nawa ay patuloy nilang gamitin ang kanilang kakayahan sa paggawa ng kabutihan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ang mga yumao naway makatagpos ng walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo. Pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Sa isang dali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pangsariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, sa pamamagitan ng panalangin ni Maria, pakinggan mo kami. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming manatiling tapat sa mga maliliit na bagay ng buhay upang mapagkatiwalaan mo kami ng mga higit na dakilang bagay
kapag pumasok na kami sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po kami. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ito ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, inaalay namin sa iyo mga handog na ito bilang pagtanaw ng utang na loob. Kayong aming ipinagdiriwang ang pagumita sa ina ng iyong anak. Marapatin mong maganapang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na bereng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na beren bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaysa na mangyal ang nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis
ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ito ang misteryo ng pananampalataya. Sarili ay inihangin, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. May nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuglod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco, ang aming Santo Papa, ni Pablo Virilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahilay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Bering Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagupiling na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Manalangin kami, Diya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalan, tilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Mga kapatid, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang, ay nakikiusap na pakundangan sa paggunita namin sa mahal na Bereng Maria. Marapatin mong kami makadulog sa iyong piging sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ikaapat na araw, pagsisyam sa mahal na ina ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus, daan tungo sa ganap na pagbabago. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin. Tayo pong lahat, Diyos na aming Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka namin dahil sa mga mabubuting bagay na ginawa at ginagawa mo para sa amin. Tunay na pong tinawag mo kami tungo sa iyong kaliwanagan at inihango kami mula sa kadiliman. Sa oras ng gabi at araw, lagi kang naririyan, kapiling namin sa tuwing kami ay may ginagawa at iniisip. Sa pagbibigay namin ng papuri sa iyo at sa anak mo, amin ding pinarangalan ang ina ng iyong anak na si Jesucristo, na kung saan naging bahagi siya ng misteryo ng katubusan para sa amin. Tulungan mo po kami na masundan ang halimbawa ni Maria sa pagbibigay puri at pasalamat sa iyo. Tulungan mo kaming matularan siya sa pagsasabi rin na ang aming puso at espiritu ay nagpupuri at nagagalak dahil kay Kristong manunubos. Mapuspos nawa kami na iyong espiritu, katulad ng ginawa mo sa lingkod mong si Maria. Ang amin nawang lubos na kagalakan, kasamang kagalakan ni Maria, ang mag-udyok lagi sa amin, upang awitan ka ng papuri at pasasalamat. Ang pagbibigay parangal namin sa Kanya ay magsilbi ring pahayag ng aming papuri sa iyong kadakilaan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon, ngayon at magpakailanman. Amen. Mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, tulungan mo po kaming maunawaan ang dakilang pagmamahal ng Diyos na ipinamalas ng sugatang puso ni Jesus. Tulungan mo po kaming makatugon sa Kanyang pagmamahal, tulad sa naging tugon mo sa Kanya upang kamtin namin ang buhay na walang hanggan. Kamitin mo para sa amin mula sa bukal na nabuksan ng Kanyang tagiliran ang grasyang aming kinakailangan at ang mga ibinibigay ng banal na Espiritu. Tulungan mo kaming maisa katuparan ng aming mga hinihiling, maging amin din ang damdamin ng Kanyang puso at ang Kanyang misyon ay maging misyon din namin. O Berhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, ang ina ng anak ng Diyos na nagturo sa amin kung paano magmahal ng tapat at totoo. Akayin mo kami sa puso ng aming tagapagligtas upang kami ay maging makabuluhang tagapagpahayag ng pag-ibig ng Diyos. Pakinggan mo ang aming panalangin at kaawaan mo kami, ang ating itutugon. O Berhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana ikaw ay palaging gumabay sa amin, aming mahal na ina. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nagawin mo sana ang aming mga puso kagaya ng puso na iyong anak na si Jesucristo na nagpakatao, isinilang at namatay upang makamtan namin ang kaganapan ng buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Nakagaya ni Jesus ang mabuting pastol na may pusong mapagmahal, kami sana'y matuto at marunong ding magmahal, lalo na sa makapatid naming nasa laylayan, mga mahihirap, itinataboy at hindi pinapansin sa lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus,
tulungan mo kami. Na kami ay iyong patatagin kapag naranasan namin ang makahirapan at pagsubok sa buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na ang aming pananampalataya at pananalig sa Diyos ay makaakay sa aming kapwa upang sila ay maglingkod sa Diyos at sa kapwa-tao. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na maging masigasig kami sa aming pagsisikap na pairalin ang katarungan para sa mga mahirap, mga inaapi at itinataboy sa lipunan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na hindi sana ang inggit at pagkamakasarili ang maghari sa aming mga puso at buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Na sana hindi maging hadlang ang aming sarili at pamilya sa naghahangad ng katiwasayan kung kami ay tinatawag na maglingkod sa aming munting sabayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung ang aming pamilya ay makaranas ng matinding pagsubok dahil sa hindi pagkakaunawaan at mga pagsubok sa buhay pamilya. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung kami ay tutulong sa aming mga kabataan sa pagpili at pagdesisyon kung anong propesyon na kanilang ninanais para sa kabutihan ng pamilya at ng aming munting sambayanan. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Bilang mga magulang na aming aarugain at gabayan ng aming mga anak upang sila ay maging mabuti, mabait, responsable, mapagmahal at madasali. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. Kung darating sa amin ang nakakatakot na sakit at nalalaman namin na lalapit na ang aming kamatayan at kung ang aming mamahal sa buhay ay tinawag na sa kabilang buhay. O Birhen ng kabanal-banalang puso ni Jesus, tulungan mo kami. At ngayon, tumahimik tayo sandali para sa ating mga sariling kahilingan, mga intensyon at mga panalangin sa pagnonobena ito. Tayo pong lahat, alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang magdakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Inirang kang maging kanyang ina, ninais niyang malapit ka sa kanyang krus, pinahaginan ka niya ng kanyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin, sa kanya iaalay ang aming papuri pasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo ay mamuhay kami lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang kanyang kahariay patuloy na may sa katuparan. Samahan kami lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ng pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kami sa iyo'y nagtitiwala, pakinggan mo kami sa iyo'y nagsusumamo. Maranasan nawa namin lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus, Ipanalangin mo kami. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Ipanalangin mo kami.
magsiupo po ang lahat para sa ilang paalala at pasasalamat. Pasalamatan po natin ang mga tumulong sa paglilingkod, ang music ministry, Ministry of Altar Servers, ang lay Eucharistic ministers, Ministry of Ashereth Readers and Collectors, Ministry of Lectors and Commentator, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, at sa ating pong lahat na nandirito ngayon. Pasalamatan din po natin ang sponsor ngayong gabi, ang St. Joseph Chapel, at ang lahat ng mga family sponsor. At atin din pong pasalamatan ang nanguna sa ating banal na pagdiriwang, si Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Paalala at paanyaya. Nalalapit na po ang kapistahan ng ating mahal na patrona, ang Our Lady of the Sacred Heart. Kaalinsabay din ang ika-6 na taon ng pagkakatatag ng ating mission station. At bilang paghahanda, mayroon po tayong mga iba't ibang mga aktibidad tulad ng Nobena Misa o pagsisiyam sa mahal na Birhen ng Banal na Puso ni Jesus. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule ng ating mga misa na gaganapin dito sa Woodcraft, Bayanihan, sa ganap na ika-6 ng gabi. Ngayon pong September 2, ang St. Joseph Chapel. September 3, Our Lady of Manawag Chapel. September 4, Our Lady of Peña Francia Chapel at San Lorenzo Chapel. September 5, Mother of Perpetual Help Chapel. September 6, Our Lady of Lourdes Chapel. September 7, ang St. Clare and San Pedro Calungsod Chapel. At sa bawat gabi, din po pagkatapos ng banal na misa, ay magkakaroon po tayo ng Novena Nights na gaganapin sa Bayanihan Covered Court. Ang mga sumusunod po ay ang mga schedule. Ngayon pong araw ng September 2, ang basketball semi-finals game. 7:30 p.m. to 9:30 p.m. 27 under basketball semi-finals game. At bukas po, Linggo, September 3, ang lahat po ay inaanyayahan sa Bayanihan Covered Court para sa Volleyball One-Day League ng Boys and Girls Division sa ganap na ika-3 at hanggang ika-5 ng hapon. Sa September 4, 7:30, ang Barangay Nights. Ito po ay ang pagsasama-sama ng lahat ng mga barangay officials na nasasakupan ng ating mission station. Ito ay ang Barangay 158, Barangay 159, Barangay 161, at Barangay Baysa kasama ang Our Lady of Sacred Heart Mission Station Community. Sa September 6, 7:30 p.m., Basketball Championship Game. 4 p.m., 14 Under Championship Game. 7:30 p.m., Exhibition Game, ang Missionaries of the Sacred Heart, Priests and Seminarians versus Diocese of Caloocan Priest Team. 8:30 p.m., 27 Under Championship Game. Sa September 7, ang Bispiras ng Kapistahan ay magkakaroon ng prosesyon sa ganap na ika-4 ng hapon na magsisimula sa compound ng St. Louis de Belfort Chapel na iikot sa Baysa Road, Refaro Road at papuntang Woodcraft, Bayanihan Chapel, at susundan po ito ng banal na misa. September 8, Feast Day, Concelebrated Mass. Ito po ay sa ganap na ika-9 at kalahati ng umaga sa Woodcraft, Bayanihan. Pagkatapos ng misa, ay ang lahat ay pupunta sa Bayanihan Covered Court upang doon magkaroon ng salo-salo o ang tinatawag na Barrio Fiesta. Magkakaroon din po tayo ng maikling programa at mga palaro. Mga karagdagan na anunsyo. At sa bawat Novena Masses ay magkakaroon po tayo ng family sponsor.
Kaya kami po ay kumakatok sa inyong mga butihing puso na maging isa sa aming mga family sponsor. Ang malilikong po dito ay gagamitin sa mga gastusin sa kapistahan at pagpapatayo ng ating simbahan sa bodega. Nawa ay makiisa po tayo sa layunin na ito. Maraming salamat po. Magsitayo na po tayong lahat. Bukas po ay araw ng linggo. Mayroon po tayong regular Sunday Mass, alas 7 sa RME, tapos alas 10 sa bodega, alas 9 sa bodega, at dito po sa Woodcraft Bayanihan, instead of 5 o'clock, 6 o'clock po ng gabi ang ating misa. Kasama yung ating pagnonovena sa ating mahal na ina. So muli, 7 o'clock na morning bukas, doon po sa RME, tapos 9 o'clock sa bodega, at 6 o'clock ng gabi ay dito po sa Woodcraft Bayanihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Naialay ng banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva Virgen Maria! Viva Virgen Maria! Palakpakan natin ang ating mahal na